Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nag-iigtingan ang panga ni Blake habang tagusan ang tingin sa hawak na litrato ni Angela noong bata pa ito at katabi siya sa duyang nasa likod bahay ng mga ito. Nakangiti ng matamis ang batang si Angela, samantalang siya ay blanko ang ekspresyon. Napabuntong hininga siya at kinuha ang lahat ng picture sa trash bin. Itinago niya ang mga iyon sa mga gamit niya. Lumabas siya at hinanap ang dalaga. Nakita niya ito sa bakuran at nakapatong sa high stool. Inaabot ang bunga ng aratilis. Napahugot sa hangin at pinuno ang dibdib. Hindi pa rin pala ito nagbabago. Mahilig na talaga ito sa aratilis noon pa man. Umakyat pa ito ng puno para manguha ng bunga. Ilalagay nito iyon sa supot, pagkatapos ay iiwan sa fridge para palamigin. Maaaring nakalimutan niya ang mukha nito ngunit hindi ang maliliit na bagay. Nakontento na siyang pagmasdan ito mula sa kanyang kinatatayuan at binabantayan ito. Tumingkayad si Angela dahil hindi nito maabot ang sanga. Nabilog ang mga mata ni Blake sapagkat kitang-kita niya ang pagdulas ng paa nito at ang paggewang ng high stool. Nanikip at mabilis ang tibok ng puso niya. Inilang hakbang na lang niya ang distansya niya sa dalaga at maagap na sinalo ang katawan nito. Bumagsak ang malambot nitong katawan sa mga braso niya. Tila napakatagal na panahon na ang lumipas mula nang huli niya itong mahawakan. "Kuya, pakibaba na po ako," anang dalaga. Sa kaniya lang napansing nakahawak siya ng mahigpit sa baywang nito. Napatikim siya at ibinaba ang dalaga. "Salamat po ha," wika nito. Tumango naman siya. "Okay ka lang ba? Wala ka bang galos? Ang bukong-bukong mo. Hindi naman ba na puwersa?" Bumaba ang mga mata nito at tiningnan ang paa nito, bago muling tumingin sa kanya at ngumiti. Ngiting lalong nagpabilis sa tibok ng puso niya. "Mabuti na lang at hindi ako nasaktan. Salamat sa iyo." "Angela, ano nangyayari rito?" tanong naman ni Rowald. Napatingin naman siya sa binata. Hindi niya alam kung saan ito kanina pero ngayon, at ngayon lamang ito sumulpot. Paano pala kung hindi siya nakabantay kay Angela? Nahulog na siguro ito. "Muntik na ako mahulog sa upuan. Mabuti na lang at sinalo ako ni Kuya." Pinasadahan siya na nanunukat na tingin ni Rowald. "Salamat," matabang nitong sabi. Walang emosyon. "Ako na ang bahala kay Angela. Get back to work." Mariing pagpipigil ang ginawa niya. Gustong-gusto niyang basagin ang pagmumukha ni Rowald sa totoo lang. Pero hindi niya gagawin, alang-alang kay Angela. Tumango lamang siya. Nakakailang hakbang pa lang siya nang lingunin niya si Angela. At humapdi lang ang dibdib niya sa nakita. Matamis na nakangiti si Angela kay Rowald habang tinatanong ito kung nasaktan ba ito. Para lang sa kanya ang mga ngiting iyon noon. Pero hindi na ngayon. Nagbago na ang lahat. Palakad-lakad si Blake sa loob ng inuukupan niyang silid. Hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman kung may relasyon na ba sina Rowald at Angela. Alam niyang ang pakay niya sa pagtungo niya sa Santo Cristo ay para humingi ng tawad sa paraang alam niya dahil hindi naman siya nakikilala ng dalaga. Ang sabi niya ay gusto niya lang pagsilbihan ito pero kumukontra ang puso niya. Hindi na simpleng pagserbisyo o paghingi lang ng tawad ang gusto niya ngayon. Naudlo tuloy ang paglalayag ng diwa niya.
nang tumunog na ang kanyang telepono. "Ma," sagot niya. "Kumusta ka na riyan, iho?" "Okay naman po ako." Napabuntong hininga naman ang ginang. "Pasensya ka na kung hindi pa kami makakasunod dyan ng papa mo. Nagkaroon kasi ng problema dito sa opisina." "It's okay, ma. Ang totoo ay balak ko sanang tumawag para sabihin, huwag na kayong sumunod dito. Maayos naman ako rito. Wala kayong dapat na ipag-alala. At isa pa, ma, matanda na ako. I can handle things here." Nagbuga ng hangin ang ina niya at dumaan ang sandaling katahimikan. "How's Angela?" tanong nito kapagkuhan. "She's fine, ma. Maliban sa hindi niya pa rin ako makilala, ay maayos naman ang pangkalahatang kondisyon niya." "Mabuti yan." Napaungol siya. "May sasabihin pa ba kayo, ma? Kung wala na ay..." "Ang totoo, may gusto akong itanong sa'yo." Napalunok naman si Blake. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. "Ano po yun, ma?" "Ngayon mo lang ba na-realize na in love ka na sa kanya?" Natigilan naman siya. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula sa kanyang ina. Pero ang paninikip ng kanyang dibdib ay tila iyon ang kasagutan sa tanong ng kanyang ina. Dinig na dinig niya ang sunod-sunod na paghugot ng hangin ni Belinda sa kabilang linya. "Marami na nagbago kay Angela simula nung maaksidente siya, Blake. Mukha at boses mo lang ang nakalimutan niya. Pero hindi ang buong ikaw. Pero mula noong aksidente ay hindi na siya nagtatanong patungkol sa'yo." "Alam ko, ma." Mahinang niyang sambit. Naiwala na niya talaga ang dalaga. Alam niya iyon. "Siguro mabuti na ito, iho. Hindi siguro talaga kayo ang para sa isa't isa." "Ma, matagal na panahon siya naghabol sa akin. Matagal na panahon siyang nagtiis. Matagal na panahon siyang hindi sumuko. Sa tingin ko panahon na para ako naman ang humabol sa kanya." Napabuntong hininga siya. Naroon na naman ang sakit at paninikip sa kanyang dibdib. "Ano ba ang ibig mong sabihin, Blake? Huwag niyong ibaon sa storage ang trahe de boda. Dadating ang araw na maipapasuot ko sa kanya yan, sa araw ng aming kasal." Naudlot ang akmang paghakbang ni Angela sa kanyang silid. Nang pagbukas niya sa pintuan ay nakita niya ang isang tangkay ng pulang rosas sa ibabaw ng kanyang kama. Dahan-dahan siyang humakbang at tumunghay sa pulang rosas. May nakataob na litrato katabi ng bulaklak na may maikling mensahe sa likod. Inabot niya ang litrato at binasa ang mensahe. Natamimi naman si Angela. Kinakabahan siya, parang alam na niya kung kaninong mukha ang makikita niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at nagdesisyong tingnan na kung kaninong litrato iyon. At tama nga siya. Kay Blake iyon. Malakas na suntok ang sumalubong kay Blake pagkabukas niya ng pintuan. Nag-aapoy ang mga mata ni Rowald at hinila siya mula sa pagkakasubsob at muling sinuntok. Putok ang labi niya. Idinampi niya ang daliri sa sugat at tinaasan lang ng kilay si Rowald para ipakitang wala siyang pakialam. Nang iangat muli ni Rowald ang kamao, ay marahas na niya itong nasalo at iwinasiwas iyon ng malakas. Hindi niya hahayaang muli siya nitong suntukin. Madilim na madilim ang mukha niya at malakas na itinulak si Rowald, dahilan para mabangga nito ang pader. Ano bang problema mo? Malagom ang boses niyang tanong. Puno ng pagkasuya ang tawang kumawala naman sa labi ni Rowald. Hindi na namin kailangan ng houseboy. Magbalot ka na at umalis ngayong araw din mismo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Hindi ako natatakot sa iyo, Rowald. At alam mo yan. At kung ayaw kong umalis,
Wala kang magagawa. Tumiimbagang naman ang lalaki. Ano ba talaga ang plano mo, ha? Where did you put these pictures of yours in her bed? At may rosas pa talaga. You are Ashel. Bakit isinisiksik mo ngayon ang sarili mo kay Angela? She is mine now. Ipakita mo ang marriage certificate mo at titigil na ako sa paghahabol sa kanya. Sigaw naman ni Blake. Lalong nag-igting naman ang galit ni Rowald. Ibang klase ka rin, no? So may plano ka pala talagang maghintay ka lang. Magiging asawa ko rin si Angela. Kapag dumating ang araw na iyon, pagtatawanan kita. Pinunit nito ang litrato niya at inihagis sa kanyang harapan. Sa palagay mo ba, sa pagbibigay mo ng litratong ito, makikilala na niya ang mukha mo? Yes, nakikita niya ang mukha mo sa litrato. Pero sa litrato lang yon. Huwag ka nang umasa ng higit pa doon. Umigas naman ang isang sulok ng mga labi niya para sa isang nang-uuyam ng ngiti. It was obvious that Rowald was afraid of him. Natatakot itong maagaw niya si Angela. Iyan ba ang ikinatatakot mo? Dahil nakikilala niya ang mukha ko sa litrato? That's a good start. Tumuwid siya ng tayo at nakipagtagisan ng tingin kay Rowald. Blake was more intimidating. He had more commanding presence. Mula pagkabata ay malimit ng komento sa kanya na malakas ang aura niya. The kind of a man that would make you cover without even opening his mouth. Kilala mo kung sino ako, Rowald. Nobody was ever brave enough to act like you just did. Palalampasin ko ang ginawa mo sa akin ngayon. But don't you dare touch me again. I'm warning you. The glint in his eyes was cruel. Nilampasan niya si Rowald at iiwan na sana ito nang may maalala siya. I have decided to love Angela with all my heart. Nakahanda ako masaktan, Rowald. If I have to wait forever, I will. Para kay Angela, hindi ako pupunta kahit saan. Tagusan ang tingin ni Angela sa kisame ng kanyang silid. Hindi niya maalis-alis sa isipan ang rosas, ang litrato at ang mensahe na galing kay Blake. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala siyang may maramdaman kung tutuusin. Nagsisimula nang makapasok sa puso niya si Rowald. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagpaparamdam si Blake. Pagod na siya kay Blake. Takot na ang puso niya. Tumayo siya at naihilamos ang mga palad sa mukha niya. Saka bumangon at lumapit sa pintuan para bumaba ng kusina. Hindi siya makatulog at gusto niyang uminom ng mainit na gatas. Pagbukas niya ng pintuan ay napasinghap siya. Isang lalaking kalahating hubad ang nakatayo sa harapan niya. Ito ay may matibay at matipunong pangangatawan. Ang mga kalamnan sa kanyang tiyan ay masyadong tinutukoy na halos hindi ito totoo. At ang linya ng kasarian sa kanyang ibabang abs ay nagpapakitang sapat na upang matukso ang imahinasyon. Ma'am, gatas niyo po. Wika nito. Napatingala naman siya sa lalaki. Gusto niyang sabihing ang hardinero ito o ang ibang katulong nila sa bahay. Pero pamilyar sa kanya ang pamagong gamit ng lalaki. Napuna na niya iyon nitong nakaraang araw. Pero ngayon niya lang napagtuunan ng pansin. Sino ka? Ako si Miguel. Tipid nitong sambit. Diretso ang sagot niya na parang ayaw na niyang magsalita pa. Maging ang boses nito ay lalaking lalaki. Parang kilala na niya pero hindi matukoy ng kanyang utak. Nasapo niya ang sentido na biglang kumirot iyon. Tila nawalan siya ng lakas at nawalan ng balanse. Naging mabilis ang kilos ng lalaki. Hinawakan nito ang siko niya para huwag siyang matumba. Ang mga palad naman niya ay hindi sinasadyang dumampi sa dibdib ng lalaki. Tila ang init na nagmumula sa katawan nito ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Lalo lang sumasakit ang ulo niya. Gayunpaman ay hindi niya maalis ang titig sa mukha ng lalaking hindi niya makilala.
Kilala ba kita? Tanong niya kahit na iniinda niya ang lumalalang sakit ng kanyang ulo. Ako si Miguel. Ulit lang nito. Inilapag nito sa lumisitang nasa labas ng silid ang baso ng gatas. Ang sakit ng ulo ko. Daing niya at tuluyan ng nawala ng lakas. Ma'am! Hinawakan siya ng mahigpit na lalaki. Walang pagdadalawang isip siyang ipinangko nito at dinala sa loob ng kwarto niya at pinahiga sa kanyang kama. Nang ipikit niya ang mga mata ay niyugyug siya sa balikat ng binata. Angela, what's happening to you? Don't do this, please. I'll call the doctor. Dinig niya ang pagkabahala sa boses nito. Ang paraan nito ng pagsasalita at kahit na ang mga katagang nanunula sa labi nito ay nagsasabing hindi ito simpleng houseboy lang o hardinero o kung ano paman. At tinawag siya nitong Angela na tila ba normal na rito ang sambitin ang pangalan niya. Jesus Christ, don't scare me please, Angela. Iminulat niya ang mga mata. Alam kong hindi ikaw si Miguel. Anong ginawa mo sa kanya? Nangangalit ang ngipin naman na sabi ni Rowald. Dadatnan sila nito kanina sa loob ng kwarto ng dalaga at nakita nitong walang malay si Angela. Dinala agad nila ito sa provincial hospital. Nailipat na sa pribadong silid si Angela at kasalukuyang ini-examine ng doktor. Kaya lumabas muna sila at ngayon ay magkaharap na naman sila sa bakanting pasilyo. I didn't do anything. Malamig niyang sabi. Pilit pa rin bumabalik sa isipan niya ang eksenang sinambit ng dalaga na hindi siya si Miguel. Nakilala na ba siya nito? Kapag may nangyaring masama kay Angela, ay ikaw ang sisisihin ko. Nawala lang ako saglit sa tabi ni Angela, ay sumalisi ka na kaagad. Ayoko makipagtalo sa'yo, Rowald. Hintayin na lang natin ang doktor. Narinig nilang bumukas ang pintuan. Iniluwa niyon ang doktor. Kumusta na ho ang pasyente, Doc? Salubong dito naman ni Rowald. She's fine now, but we have to run some tests. Mas mainam din sigurong matawagan niyo ang doktor niya sa Maynila para ipaalam ang nangyari sa pasyente. I don't think it would be nice to fly her back to Manila anytime soon. Baka makaapekto sa kondisyon niya. Tumango naman si Rowald. We understand, Doc. Nagkamalay na ho ba siya? Yes, she's awake now. Pwede niyo na siyang makausap. Tumingin ito sa pinto ng silid. Pero, iwasan niyo sanang i-stress ang pasyente ha. Hindi makakabuti iyon sa kanya. Okay, Doc, salamat. Sabi naman ni Rowald. Nang umalis na ang doktor ay humakbang naman si Blake palapit sa pintuan. Humarang sa kanya si Rowald na masama ang tingin sa kanya. Saan sa tingin mo ikaw pupunta? Gusto kong makita si Angela. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ilang beses mo pa bang ilalagay sa kapahamakan si Angela bago ka magdesisyon lubayan siya? Hinawi niya ang paggilid ng bulto naman ni Rowald at pinukol ito ng matalim na tingin. Stop acting like her husband. Hindi pa kayo mag-asawa. Wala kang karapatang pagbawalan ako dahil kung iisiping mabuti ay magkaibigan lang kayo. At kung iisiping mabuti ay kailangan pagbawalan kang lumapit kay Angela dahil ikaw ang nagdadala ng kamalasan sa buhay niya. And I wish my family never left in the Philippines para sana hindi umikot sa'yo ang mundo ni Angela. Kung hindi sana kami umalis, baka mas naging malapit pa kami sa isa't isa noon. Nag-igtingan ang panga niya sa pagtatagisan nila ng tingin ni Rowald. Matagis din talaga ito, pero mas matigas siya rito. Ang dami mong sinasabi. Just let me in. Wika niya sa nag-iigting na mga ngipin. Sa tingin mo, hahayaan kitang makita siya? Kung hindi ay dalawa tayong pupulutin sa labas ng ospital. Puno ng pagbabanta ang boses na sabi naman ni Blake. Pumalaktak naman ito. Tumingin sa dumaang nurse na napatingin sa kanilang dalawa. Ibang klase ka rin. Manggugulo ka talaga rito. Bago pa ito gumilid ay nilampasan na niya ito. Kaya nagbungkuan ang mga braso nila.
Rinig ang malalim na buntong hininga ni Rowald. Alam niya nagpipigil din ito ng galit katulad niya. Pagbukas na ng pintuan ay ang inosenteng mukha naman ni Angela ang nakita niya. She wore no makeup, but her face looked pleasant. She was like the clear air in the morning after a night of rain. Nakaupo ito at nakasandal ang likod sa headboard. Naghugpong ang mga mata nila. He was already half expecting her to mistake him for a doctor or a nurse. Pero nablangko ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi ito nakangiti at seryoso lang na nakatingin sa kanya. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Atubili niyang tanong. The cold expression on her face was making him feel uneasy. Bakit ganoon na lang ito kung makatitig sa kanya? Bakit puno ng pagkasuklam ang mga mata nito? "I don't want you here." Bulong naman ito. "Angela, I said I don't want you here." Ulit nito sa malamig na tinig. Nanigas naman siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba at pag-alala. "Angela, you are not Miguel. Huwag mo ako niloloko." Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin sa dalaga. Lalo na at puno ng pagkamuhi ang tinging ipinupukol nito sa kanya. Gusto niya itong hawakan pero ramdam niyang ayaw nitong lumapit siya. "I know who you are. So stop pretending. Ikaw si Blake, ang lalaking pinakaiinisan ko." Tago sa puso niya ang mga sinasambit ng dalaga. Masakit palang marinig mula rito na sukdulan ang nararamdaman nitong disgusto at galit sa kanya. Ganito din ba kasakit ang ipinadama niya rito noon? Masasakit na salita ang mga ibinabato niya sa dalaga noon. Ganito pala kasakit iyon. Napakasama niyang tao. Bakit niya nagawang pasakitan si Angela? Now, it was his turn to feel miserable and feel the pain of a one-sided love. "Nakikilala mo na ba ako?" "Oo. At hindi ko maaro kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para lumapit pa sa akin. Pagkatapos ng lahat ng mga nagawa mo." Napabuntong hininga naman siya dahil siguro sa pagsakit ng ulo nito kanina na naging dahilan para mawalan ito ng malay ay nanumbalik ang kakayahan nitong makilala siya. "I realize how cruel I was to you. I've wronged you several times. Gusto kong humingi ng tawad pero nang puntahan ka namin sa hospital ay hindi mo na makilala ang mukha at boses ko. Naisip ko kung magpapanggap ako bilang isa sa mga trabahador nyo. Pero habang nakikita kita at nakakasama, nagiging malinaw sa akin na may iba akong damdamin para sa'yo. I finally realized that I have fallen in love with you, Angela. And I wanted to try. I wanted to win you back. I wanted to." "Hindi pa ba huli ang lahat para dyan, ha Blake?" Madiin niyang pinutol. Natigilan naman siya. Parang malamig na punyal ang bawat kataga nitong itinatarak sa dibdib niya. Nasasaktan ang puso niya. Ang takot sa puso niya ay lumulobo. "Angela, dahil sa aksidente ay nawalan ako ng kakayahang makilala ang mukha at boses mo. Pero salamat at pinaalala mo sa akin kung sino ka talaga. Ngayong nakikilala na kita, gusto kong malaman mo na para sa akin ay hindi ka na parte ng buhay ko. Kahit pa makilala na kita, dahil para sa akin, wala ka na ngayong halaga." Pinukulos siya nito ng malamig na tingin. Tila pumalik sa gunita ni Blake ang lahat na pagkakataong humabol-habol sa kanya si Angela. Ang mga panahong ipinipilit nito ang sarili sa kanya. Naalala pa niya nang ipagdamot nito ang upuan kay Lucila, kahit iyon naman ang nakasulat sa seating plan. Ang pagbato nito kay Lucila, ang pagpumilit nitong ipakasal silang dalawa. Naiwala na nga niya ito. Bumagsak ang mga balikat niya habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Nakatitig ito sa kanya, pero wala nang ibig sabihin sa mga titig nito. Maliban sa katotohanan na hindi na siya nito gusto. Bumunggo ang braso niya sa mga braso ni Rowald
Nalampasan siya nito. Alam niyang sinadya nito iyon. Lumapit ito kay Angela at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Humawak naman ang huli sa kamay ni Rowald na nakahaplos dito. Masakit pa ba ang ulo mo? May gusto ka bang kainin? Sabihin mo na lang sa akin, bibilhin ko kaagad. Tipid na ngumiti naman si Angela at umiling. I'm okay. At wala akong ibang gusto. It's enough that you're here, with me. Kumuyom naman ang kamao ni Blake sa narinig. Hindi ka na niya mahal. Wala siyang pakialam sa iyo ngayon. Hindi ka na importante sa kanya. Malaya na siya sa iyo, Blake. Mga boses na paulit-ulit sa kanyang ulo. Gusto niyang sambunutan ang sarili. Sa loob na napakahabang panahon ay nasa kanya ang lahat ng pagkakataong angkinin ang puso ng dalaga. Kahit nang mamatay si Lucila, ay nanatili sa tabi niya si Angela. Malayo ito sa kanya pero alam niyang mahal pa rin siya nito. Pero wala siyang pake. Hindi niya ito inisip man lang. Sa Club Olympus na makita niya ito. Nakaupong mag-isa ay gustong-gusto na niya itong lapitan. He didn't think she was aware that she had attracted the attention of many men that night. Sa kanya lang kasi nakatuon ang atensyon ni Angela. Nagalit siya nang sinundan siya nito sa lugar na iyon. Dahil baka mapahamak ito. Galit din siya sa sarili niya. Dahil naguguluhan siya. Sinasabi niyang wala siyang pakialam dito. Pero hindi niya naman maalis ang mga mata niya sa dalaga. Alam ba nitong kulang-kulang sa 10 ang binantaan niyang huwag lumapit dito ng gabing iyon? Humawak na mahigpit sa mga kamay ni Angela sa Rowald. Kaya napadako doon ang tingin niya. At bago pa maproseso ng utak niya, ay nauna nang humakbang ang kanyang mga paa papalapit sa dalaga. Walang babalang binaklas niya ang mga kamay ni Rowald na nakahawak dito at sa kaniya kinubkob ang mukha ni Angela. Ilang sandali sila nagkatitigan sa mata. Gumalaw ang mga panga niya nang bumaba sa nakaawang na labi nito ang kanyang mga mata. At bago pa makalapit si Rowald, ay nasiil na niya ng halik sa labi si Angela. It was a long passionate kiss. Singhap at mura ang pumutol sa mahikang bumabalot sa kanya. Singhap mula sa kanyang mga magulang na nasa bungad na pala ng pintuan. At malutong na mura mula naman kay Rowald. Hinatak siya nito at sinuntok. Kaagad naman pumagitna ang ama niya at inawat si Rowald. Blake, we took the first available trip going here. Mabuti na lang pala. Dahil kung ano-ano na ang ginagawa mo rito, bakit mo hinalikan si Angela? Pasikmat na tanong sa kanya ng kanyang ama. Tumingin naman siya sa dalaga. Malungkot ang mga mata nito. Sa nakikita niya ay hindi siya masaya sa naging halik nila. Matalim ang pagkakatingin nito sa kanya. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa iyo, Angela. Babawi ako. Samo niya na piniling huwag sagutin ang tanong ng kanyang ama. Matigas na umiling naman si Angela. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo bago ako maaksidente? Ang sabi ko, binabawi ko na ang puso ko at malaya ka na. But I don't want that, Angela. Halos bahaw lang ang tinig niya. Ituloy natin ang pagkasunduan ng mga magulang natin. Magpakasal tayo. Matiim siyang tumitig sa mga mata ng dalaga. Marry me and be my wife. Alok niya rito. I only married the man I love, Blake. At ngayon hindi na ikaw ang mahal ko. Kaya imposible na matuloy ang napagkasunduan. Ganoon ka rin naman, hindi ba? Pakakasalan mo lang ang babaeng mahal mo. Kaya nga ilang ulit mo akong tinanggihan noon. Tipid at mapakla itong ngumiti sa kanya. Huwag na nating ipilit, Blake. Tanggapin na lang natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Mahal kita noon, pero hindi mo ako mahal. Mahal mo ako ngayon pero hindi na kita mahal. Hindi pinagtatagpo ang mga damdamin natin. Kasi hindi tayong dalawa ang dapat magkatuluyan. No!
Ang sakit marinig na ayaw na talaga nitong maging parte ng buhay niya. Kung ipapakita ko sa iyo na totoong mahal kita, magbabago ba ang isip mo? Ikaw ba, Blake? Nagbago ba ang damdamin mo nung ipakita ko sa iyong mahal na mahal kita? Hindi naman, di ba? Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Tumingin ito sa mga magulang niya at bahagyang yumuko. I'm sorry, tita, tito. Ayokong marinig niyo ang mga sinasabi ko. Pero kailangan ko na kasing sabihin ngayon. Sana ho itrato niyo pa rin akong malapit sa puso niyo. Tita, tito. I'm sorry that I couldn't be your daughter-in-law. Pero ituring niyo ho sana akong anak niyo. Wala na rin naman ho kasi akong mga magulang. Mainit na ngumiti ang mag-asawang dinero at lumapit dito. Of course, Iha. Kahit na hindi kayo ang pinalad na magkatuluyan ng anak namin, ay mahal na mahal ka pa rin namin. Salamat po. Yumakap ang dalaga sa mag-asawa. Si Blake ay nakatitig lang sa tatlo. Angela was the perfect daughter-in-law. Mahal na mahal ito ng mga magulang niya. At dalisay din ang pagmamahal nito sa dalawa. Tumalikod siya at lumabas ng silid dahil tila kinukurot ng pino ang puso niya. Araw-araw nasa ospital si Blake. Hindi siya nagpapakita kay Angela pero araw-araw siyang nakasubaybay dito. Nakita niya kung paano ito alagaan ni Rowald. Ngayong araw ay nasa ikalawang palapag siya ng ospital at nakatayo sa pasilyo. Katabi ng salaming pader at nakatanghod sa hardin ng hospital kung saan naroroon sina Angela at Rowald. Magkatabing nakaupo sa pahabang upuang gawa sa semento ang dalawa. Huminga ng malalim si Blake at pinayapa ang naguhurumintadong damdamin. Para siyang masisiraan ng bait sa kada araw na nakikita niyang lalong nagiging malapit sa isa't isa ang dalawa. He wanted to take Angela away from Rowald at dalhin sa isang lugar na hindi sila mahanap. Sa lugar na sila lang dalawa. Bahagyang naagaw ang atensyon niya ng mga bulungan ng nurse. Patay mali siyang hindi niya naririnig. Pero halata namang sadyang pinaparinig sa kanya ng mga ito ang usapan. Ang gwapo, no? Araw-araw yan dito. Nakatingin lang sa magandang pasyente. Yung nasa room 201? Mismo. Pero may gwapong jowa na rin yun naman Ganon? Huwag na sana siyang umasa doon. Marami pa naman tayong magaganda rito. True. Crush na crush ko nga yan. Ang gwapo kasi. Sobra. Ang tangkad at ang ganda ng katawan. Hindi siya nagbigay ng kahit nakatiting na reaksyon sa mga naririnig. Akala niya ay tatahimik na ang dalawang nurse. Pero lumapit ang mga ito sa kanya. Sir, baka nangangalay na ang paa mo. Maupo ka muna dun sa station. Ikukuha ka namin ng kape. Don't bother. Mataray niyang sabi. Huwag ka nang mahiya sa amin, sir. Masarap kami magtimpla ng kape. Apila naman ang isa. Bumuntong hininga naman siya at humarap sa dalawa. I said, don't bother please. I want to be alone. Nagkatingin na naman ang dalawang babae at wala na nagawa, kundi ang umatras at umalis. Nakahinga na maluwag si Blake at muling itinuon ang tingin sa baba. Pumunot ang noo niya nang biglang may lumapit na bata kay Angela. At binigyan ito ng pulang lobo. Sunod ay isang may edad na babae ang nag-abot dito ng isa pang pulang lobo. Tapos ay matandang lalaki ang nagbigay ng isa pa. Nanigas ang likod ni Blake at napatuwid siya ng tayo. The sight wasn't looking good for him. Masama ang kutob niya. Nang lumuhod si Rowald ay tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha niya. Nag-propose ang lalaki kay Angela. And the woman said, yes.